Sa katunayan nga po mga kaibigan, walang kahit isang bersikulo sa Biblia na mababasa litra por litra na once saved, always saved. Yung kanyang argumento na letra por letra ay isang uri ng logical fallacy. Hinahanap niya ang letra por letra para pamalian ng isang idea. Kadalasan ang argumento na ito ay ginagamit lamang ito ng mga taong either sirado ang utak, hindi ginagamit ang utak, or mababaw ang utak. Dahil isa sa pag-aapirma ng facts o katotohanan kung ano ebidensya. Kasi kahit walang letra por letra sa isang pinatutunayang idea, ay totoo ito. Limbawa, Pilipino. Hindi mo mababasa ng letra por letra ang salitang Pilipino sa Biblia. Pero tinuturo ng Biblia na mayroong Pilipinas. Sapagkat ang sabi ni Kristo na ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa. Kasama doon ng Pilipinas. So kahit walang letra por letra sa isang idea, ay totoo ito. Kaya marami talagang mga tao, lalo na itong kabilang sa mga kulto, no? Na kapag nakipag-argumento ay laging nauuwi sa logical fallacy or illogical conclusions. Katulad nitong verbatim effect, illogical conclusion or logical fallacy. Na kung saan dito ay ang isang tao ay masyado siyang dikit doon sa kanyang argumento na base sa exact words o exactong mga salita. Pero dinidisregard niya o hindi niya inuunawa yung doktrinang malinaw na itinuturo ng Biblia. Halimbawa, sinabi ni Kristo, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila aagawin sa aking mga kamay o walang makakapag-agaw sa kanila sa aking kamay. Pero dahil gusto niya ng word by word na mababasa, ay meron pa rin tayong may pakita. Katulad dito sa Isaiah chapter 63 verse 16 sa Expanded Bible na sinabi, "You are our father though Abraham doesn't know we are his children or us, and Israel doesn't recognize us. Lord, you are our father, you are called, or your name is the one who has always saved us, our Redeemer from of old." Dito malinaw na nakalagay letra por letra, always saved us. So laging ligtas. Ibig sabihin, always saved. Nung naligtas, always saved. Sa mga tuwid yung kanyang argumento na letra por letra, giba yon sapagkat mayroong mababasa na letra por letra na always saved. Ang doktrinang ito ay hindi ayon sa doktrina na ipinangaral ng ating Panginoong Hesukristo at ng kanyang mga apostoles noong unang panahon. Isa na naman sa problema nitong mga cultic minded na ito, no, ay yung pag nagsalita sila, ito matalon agad sa mga konklusyon. Ang tawag sa logical fallacy na ito ay hasty generalization logical fallacy, kung saan ang isang tao pag nagsalita siya, tumatalon agad sa mga konklusyon. He is immediately jumping to conclusions without any supporting facts na kahit wala namang sinabi si Kristo o ang mga apostol na hindi totoo ang osas. Italiwas pa nga sa sinabi ni Kristo o ng mga apostol yung sinasabi mo Kasi itong sinabi ni Kristo at ng mga apostol, pakinggan mo Total mahilig ka sa letra por letra. Titignan mo ngayon yung sarili mo kung double standard ka. Ang sabi ni Kristo dito sa Mark chapter 16 verses 9 to 10 sa Contemporary English Version. Ang sabi, the woman quickly told Peter and his friends what had happened. Later, Jesus sent the disciples to the east and to the west with his sacred and everlasting message of how people can be saved forever. Ang salvation ni Kristo ay forever. Another letra por letra na gusto mo, ayon mismo sa mga apostol, dito sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10, sa easy to read version. He saved us from these great dangers of death, and He will continue to save us. We feel sure He will always save us. Malinaw yan. Sa katunayan nga po mga kaibigan, ito ang sinasabi sa Biblia na mababasa po sa Roma Kapitulo 11, versikulo 21 hanggang 22. Babasahin ko po sa wikang Cebuano. Ito po ang nakasulat. Kung wala kaloy sa Dios ang tinuod gayod nga mga sanga, naghuna-huna ka ba nga iya kang kaluyan? Makita nato dinhi ang pagkamaluluyon og pagka-istrikto sa Dios. Istrikto siya ni adto nga pukan, apan maluluyon kanimo kung magpabilin ka sa iyang kaluoy. Kay kung dili, ikaw ay pagaputlon. Dito kung mapapansin yung gumamit siya ng Romans chapter 11 verses 21 to 22 na sinasabi doon na puputulin ka. Na kung inyong susuriin ng maigi na yung puputulin doon na sinasabihan ni Pablo ay hindi ang kaligtasan. Dahil ang context doon, kaya sila Pablo napunta sa pangangaral sa mga hintil ay dahil tinanggihan ng mga Hudyo
ang pangangaral nila Pablo na dapat ang priority nila na ipangaral ang Ebanghelyo ay sa mga Hudyo. At dahil nga tumanggi itong mga Hudyo sa pangangaral, isinantabi o pinutol ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasama na pangangaral doon sa mga Hudyo. Tumungo sila ngayon sa mga hintil para ang mga hintil ay maidugtong sa kaharian at ubasan ng Diyos. Hindi ito tumutukoy sa kaligtasan, kundi yung priority ay inihihinto, ipinupuputol dahil sa pagtanggi ng mga Hudyo. Dahil unang-una, ang mga apostol mismo, sila ay mga Hudyo. At dahil sila ay nakatanggap na ng Ebanghelyo, dapat nila iparinig din to sa kanilang mga kapwa Hudyo. Dahil ayaw ng mga Hudyo na yon, tumungo sila sa mga hintil. Yun ang tinutukoy ng pagputol at naidugtong ang mga hintil. Hindi ito pagputol sa kaligtasan sapagkat ang mga apostol mismong mga Hudyo na mayroong kaligtasan. At isa pa, yung talata na ginamit mo, ay hindi mo binasa ang 29 na kung saan mismong kapitulong ginamit mo nagpapatunay na hindi nawawala ang kaligtasan. Sapagkat sa 29, ang nakalagay dito sa Tagalog version, sapagkat hindi maaaring bawiin ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos. Napaka-dishonest nitong tao na ito. Hindi binasa ang 29 na andoon yung katiyakan ng kaligtasan na hindi babawiin ang kaloob at ang pagtawag. Kahit sa kanilang sariling mga paliwanag ay nagiging dishonest sila sa Biblia. At may sinabi rin ng ating Panginoong Jesucristo na mababasa po sa Juan Kapitulo 15, versikulo 6, na ang Kristiyano na hindi namumunga ay puputulin at susunugin. Again, hindi na naman niya binasa ang talata kundi nagkonklusyon lang. Inulit na naman niya ang kanyang hasty generalization logical fallacy, jumping to conclusions without properly examining the verse. Ganito ka deceptive itong mga cultic-minded na to. Kasi kung ating babasahin sa original text ang talata, hindi ginamit doon ay Hades, kundi pur or puros o apoy. Hindi impyerno ang ginamit doon. Basahin natin na. Ian mites, mieni en emoy eblese, exo osto klema kay ekserante kay sunagusin uta kay es pur balusin kay kaitay. Ang ginamit na apoy ay pur sa original Greek text, hindi Hades, Kasi ang mga Kristiyano padadaanin kasi sa apoy ng pagsusubok o pagsusulit na nakasulat sa unang Korinto 3:15 na lahat ay padadaanin sa apoy o puros. Eitinos to ergon katakay setay zomiotesitay autos de sotesitay autos de ostia puros sa Tagalog. Kung ang gawa ng sinumang tao ay masunog, makararanas siya ng pagkalugi. Bagamat siya ay maliligtas, ngunit tulad sa dumaan sa apoy. Malinaw na ang Kristiyano ay pinararaan pa rin sa apoy upang subukin kung ang kanyang gawa ba ay masusunog, yung kanyang bunga. Bagamat masunog man ang kanyang bunga o ang kanyang mga gawa, maliligtas pa rin siya. Sa mga tuwid, ang pagsusunog sa mga Kristiyano ay hindi apoy ng impyerno, kundi yung pagsusubok ng kanilang mga bunga o mga gawa. Kaya nga ginamit sa Greek ay puros, hindi Hades, kasi hindi naman sila susunugin sa Hades, kundi susubukin yung bunga. Yan ang problema kapag ikaw ay ignorante ka sa orihinal na lingwahe ng Biblia, maliligaw ka talaga. Katulad nitong tao na ito na walang alam sa orihinal na lingwahe, kaya mali ang paliwanag at nililigaw niya ang mga tao. At mayroon pa mga kaibigan na mababasa po sa Hebreo Kapitulo 6, versikulo 4 hanggang 6, sapagkat ito po ang nakasulat sa Biblia. Dili na gayud makahimo pag hinulsol pag-usab kadtong namiya kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios. Nakatilaw sila sa mga gasa sa langit ug nakaambit sa Espiritu Santo. Nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios ug nakatagamtang sila sa gahom sa umaabot nga katuigan. Apan namiya gihapon sila, dili na mahimo ang pagbalik kanila sa paghinulsol kay gilansang nila pag-usab ang anak sa Dios ug ilang gipakaulawan at tubangan sa daghang mga tao. Isa sa mga problema nito, kapag nagbasa siya hindi contextualize.
putol ang kanyang pagkabasa, napaka-dishonest nitong tao na ito. So out of context fallacy na naman ang kanyang ginagawa dito. Kasi hindi niya binasa ang verse 9 na nagpapatunay na hindi naman nawala ang kaligtasan ng mga yan. Basahin natin ha. Ngunit mga minamahal, bagamat ganito ang sinasabi namin, naniniwala naman kami na kayo at ang tungkol sa inyong kaligtasan ay nasa mas mabuting kalagayan. Ang kanila palang kaligtasan ay nasa mabuting kalagayan, hindi naman pala nawala. Kaya anong ibig sabihin noong sila ay hindi na pwedeng baguhin pa sa pagsisisi? Sapagkat ang sabi sa Titos 3:5 na ang tao ay nabago na ng banal na espiritu. Kaya hindi na siya kinakailangan baguhin pa sa pagsisisi kasi nga binago na nga siya. Yan ang tinutukoy doon na yung mga nahulog sa pagkakasala, hindi na sila kailangan pang baguhin sa pagsisisi kasi nabago na ng banal na espiritu. Kaya nga pagdating sa 9, hindi nawala yung kanilang kaligtasan, nasa mabuting kalagayan. Kasi ang kausap dyan ng sumulat ng author ay pinatutungkulan yung mga Hudyong Kristiyano na bumabalik sa pag-aalay ng hayop na kapag sila nagkasala, iniisip nila na ang kanilang kapatawaran at pagbabago ay ulit ay sa pamamagitan ng pag-aalay pa ng hayop. Kasi may templo pa sa panahon na yan, hindi pa nasira ang templo dyan. Kaya ang tingin nila kapag nagkasala sila, nag-aalay sila ulit para daw sila mabago ulit. Hindi nga kinakailangan nilang mabago ulit sa pamamagitan ng ganong gawain kasi nga binago na nga sila. Kaya nga nasa mabuting kalagayan nga daw ang kanilang kaligtasan. Kaya yan ang problema kapag wala kang alam sa konteksto, nagiging dishonest ka at hindi mo alam kung paano unawain yung talatang binabasa mo ng buo. Kasi nonsense ang unawa mo kung ang unawa mo dyan ay patungkol yan sa mga tao na hindi na sila pwedeng magsisi, wala na silang chance magsisi. Ang lupit naman ng Diyos mo, wala silang chance para magsisi, para manumbalik, kasi bawal na daw magsisi. Ganun bang pangkahulugan mo dyan? Napakalupit naman ng Diyos mo. Halimaw ang Diyos mo kung gano'n ang paliwanag mo, mali. Nonsense yun. Mayroon pa nakasulat sa Biblia mga kaibigan na mababasa po sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 13. Ito pang sinabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, that he who endures to the end will be saved. Ayan na naman, contextual dishonesty at imbalance na naman ang pinanggagawa nitong tao na ito. Kasi hindi niya binasa ang Matthew 24 verse 15 na tumutukoy ito sa prophecy ni Daniel na mangyayari sa mga Hudyo sa huling araw. Hindi yan patungkol sa panahon ng mga apostol, kundi sa panahon niya na sila'y uusigin ng Antikristo na dapat silang magpakatatag sa pag-uusig kasi nga sila nga ipapatayin hanggang sa si Kristo ay bababa mula sa langit para lipulin ang mga Antikristo at iligtas ang buong Israel sa pisikal na pag-uusig ng Antikristo. Dapat silang manatili at magtago, kaya nga sabi sila ay magsitago, sila ay magsialisan. Magsisitago sila para hindi sila mapatay o di kaya ay mausig. Yun ang kaligtasan na tinutukoy, yung pisikal na kanilang seguridad. Hindi tumutukoy yan sa mga apostol o yung nawawalang kaligtasan sa langit. Paliwanag mo mali eh. May sinasabi rin mga kaibigan sa Revelation, Apocalypse 3 verse 5, ang mudaog, bistihan og puti og dili ko papason ang ilang pangalan sa libros kinabuhi. Binasa mo na nga mismo, hindi mo pa naintindihan. Sinabi na nga doon na hindi nga buburahin, hindi nga aalisin eh. Aalisin ba? Sinabi na nga, nabasa na nga, hindi aalisin, hindi buburahin. O di na nanatili ang kaligtasan, hindi nawawala. Di naman pala buburahin eh. Wala namang sinabi dyan na buburahin. Siya na mismo gumagamit ng talata na nagpapatunay na may kaligtasan na hindi nawawala. Siya na mismo. Pambihira. Nahayag tuloy na itong tao na ito ay napakasinungaling eh.